Si Bea ay legal na ampon lamang ni Leona at David Asensio. Ngunit mahal siyang parang tunay na anak ng mag-asawa. Nang mamatay ang mayamang si Leona, ay ang asawang si David ang ginawa niyang administrator ng yamang maiiwan para kay Bea din mapupunta ang lahat. Nagulo ang buhay ni Bea at nasira ang tiwala niya sa kanyang Papa David nang pumasok na sa eksena ang tunay na anak ni David na si Albert. Si Albert nagalit din kay Bea. Ngunit sa kabila ng pagtutuloy nilang magkaaway, may mapuwersang mapanganib na pag-ibig na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Nagising si Bea sa bulyaw ng kanyang mama. Napabalikwas pa nga siya ng bangon na naalimpungatan. Kinusot-kusot niya ang mga mata. Nang makadilat na ng gusto, ay nakita niya ang awang na pinto ng kanyang malaki at marangyang bedroom. Kaya naman pala, hindi sana niya narinig ang malakas na boses ng mama niya kung hindi bukas ang pintuan ng kanyang silid. Nagbasa-basa lang siya kanina ng paborito niyang magazine ay nakatulog na pala siyang ni hindi na ipinid ang pintuan. Inunat ni Bea ang nagusot niyang cycling shorts saka bumangon. Sa simpleng puting t-shirt at hapit na itim na cycling shorts ay litaw ang hindi ordinaryong ganda ng dalaga na may balingkinitang katawan at may kataasan ng height. 19 years old na si Bea at kahit may height na 5'7" ay para pa rin siyang teenager kung tingnan. Maganda pa kasi baby face pa si Mia. Pinaghalong Alice Dixon at Aiko Melendez ang kanyang appeal at features. Mahaba, makapal at maitim naman na tulad ng gabi ang kanyang buhok. Totally in contrast sa kanyang napakaputi at makinis na kutis. Lumabas agad siya ng bedroom na nagmamadali. Wala nang ni katiting na antok. Ang kanyang mama ay bihirang-bihirang magalit at manigaw. Masyado itong banidosa, very particular sa itsura. Ayaw tumanda at ayaw pumangit. Ayaw maaburido. Kaya alam niya, mayroong matinding dahilan ng kanyang mama para mambulyaw at mag-hysteria. At ito ang kanyang aalamin. Tinungo niya ang sala kung saan ang galing ang mga boses na nagtatalo. Sabi na nga banit sa kanyang papagalit ang kanyang mama. Mas malakas ang boses ng kanyang mama. Galit na galit ito. Ang boses naman ng kanyang papa ay kontrolado. Tila nahihiyang naririnig ng buong kabayan ang kanilang pag-aaway. Napatingin kagad sa kanya ang mga magulang pagbungad niya sa salas. Nang makita siya ng ama, ay para itong lalong naligali. Ang magaling mong ama Bea. Natuklasan ko na regular palang dumadalaw sa anak niya sa labas. Ang tila sumbong ng mama niya. Umiiyak na ito. Minsan lang naman sa isang buwan kung dalawin ko ang mag-ina. Litong idinipensa ng kanyang papa sa sarili. Sa kanya rin nakatingin. Iyan ang masakit eh. Basta dinalaw mo ang anak mo sa labas, kasali pati ang ina. Usig naman ang mama ni Bea na halos tameme ng asawa. Maniwala ka. Magkaibigan na lamang kami ngayon ni Lolita. Naanakan ko siya oo. Pero pagkatapos ng kasalanan ay hindi na namin itinuloy ang relasyon. Alam mo yan, dahil pati si Lolita ay kinausap mo rin naman noon at pinagbantaan po pa nga siya. Malay ko kung nung kunwari lang ay tinapos yun ang inyong immoral na relasyon. Malay ko kung tuwing nagkikita kayo ay saan kayo hahantong. Kanyang regular mo pala silang dinadalaw na hindi ko alam. Ayaw mo naman kasi akong payagan kahit ilang beses akong nakiusap nun eh. Sana naman intindihin mo na kahit anak sa isang pagkakamali si Albert ay dugo at laman ko pa rin siya. May responsibilidad ako sa kanya. Dapat lang na magkakilala rin kami ng gusto. At kahit minsan sa isang buwan ay sapat na para maging matinong ama ko sa kanya kahit papano. Ang baba pa rin ng boss at ni David Asensio. Kaya hindi kita maaaring payagan dahil hindi ko pa rin matanggap hanggang ngayon na pinagtaksilan mo ako minsan. Sapat nang pinasuportahan ko naman sa iyo ng pera yung anak mo sa labas. Dapat nga ipasalamat ka at yung suporta sa pera ay may permiso ka sa akin. Higit pa dyan ay ayokong ibibigay mo sa mag-inang yun. Ang tapang-tapang pa rin ng mama ni Bea, si Leona Ismael Asensio. Mamatama na, iyang puso ninyo. Sa ina lumapit si Bea at niyakap niya ito. Sa isyong ito, tungkol sa anak sa labas ni David Asensio, ay hindi nangingimi ipahalata ni Bea sa kanyang papa na siya ay pumapanig sa ina. Hindi naman siya dapat sisihin ng ama dahil nga bukod sa masamang hindi kampihan ng mama niya na mahina ang puso, masakit din sa loob niya. Hanggang ngayon ang minsang kataksilan ng papa niya sa kanyang mama. Hindi sana gaanong masakit kung nagkaanak sa labas ang papa niya noong binata pa ito. Kaso nga nangyari ito noong kasal na ang dalawa. Taong umampun sa kanya. Oo, alam ito ni Bea na siya sa gulang pa lamang na 2 buwan ay legal ng inampun ng mag-asawang Asensio. Siya ang sanggol na nakuha noon sa isang nasunog na squatters area. Siya ay nailigtas ng mga kapitbahay. Ang mga tunay niyang magulang ay kasamang natupok ng apoy.
Nang magkaisip siya, ipinagtapat agad sa kanya ng mga nakagisnang magulang ang katotohanan ng kanyang pagkatao. Ayaw kasi ng mag-asawa na sa ibang tao pa niya malaman at tuloy ay maging daan para madagdagan siya at magkaroon ito ng psychological effects sa kanya. Nakabuti nga ang maagang pagtatapat pagkat maaga rin natanggap ni Bea ang tunay niyang pagkatao. Nakalakihan niya ang katotohanan kahit ampun lamang siya ay mahal na mahal siya ng nakagisnang magulang. Nagdalaga si Bea na walang inferiority complex. Lumaki siyang may tiwala sa sarili kahit pa-adopted daughter lamang siya ng mag-asawa. Dahil lang nag-iisa siyang anak, para pang namana niya ang pagka-spoil ni Leona Asensio. Pati na rin ang pagiging strong-willed ng kanyang mama ay nasa pagkatao rin ni Bea. Ang papa ni Bea ay ingat na huwag mabigyan ng sama ng loob ang dalawang importanteng babae sa buhay niya. Ngunit hindi niya akalain ang lihim na pakikipagkita sa kanyang anak sa labas. Sa ina nito ay makararating din sa daklaman ng dalawa. At minsan pang sabay na nagalit at nagdamdam sa kanya sina Leona at Bea. Anak, sana sa halip na sumamari ng loob mo sa akin ay tulungan mo akong paliwanagan ng mama mo. Hindi naman ako nagtataksil sa kanya ngayon. Hindi ko na binuhay ang relasyon ko sa ina ni Albert. Ang responsibilidad ko kay Albert bilang ama, ang tanging dahilan kaya buwanan ko silang dinadalaw. Magkaibigan na lamang kami ng ina ni Albert. Nagtangka si David Asensio na kunin ang pangunawa ng mahal na ampon. Ngunit hindi pinakinggan ni Bea ang kanyang papa. Halos pahirap ang sinulyapan. Naiintindihan ko ang feeling ni mama. Masuyo ng hinila ni Bea ang ina, patungo sa silid ng kanyang mga magulang. Inakbayan ni Teo at hinagod-hagod ang buhok. Huwag natin siyang batiin, mama, hanggat hindi natin napatunayan. At tiniyak na hindi na nga siya dumadalaw kay Albert. Sinabi niya ito ng malakas para marinig pa rin ang kanyang papa na parang basang sisil na naiwan sa sala. Tumango ang mama niya, pahikbi-hikbi pa rin. Pagdating nila sa master's bedroom, ay humingi ng tubig si Leona Asensio. Ma, are you alright? Nagsisikip ba ang dibdib niyo? Worried na si Bea. Konti lang, sagot ng kanyang mama. Hinahago nito ang dibdib habang nakahiga na sa brass bed nilang mag-asawa. Pinindot ni Bea ang intercom na sa kitchen naglalagos. Ligalig ang boss ni. Isang basong tubig dito sa silid ng mama. Bilis lang. Ilang saglit pa ay halos patakbo nang pumasok ang uniformadong maid sa master's bedroom na may dilang isang basong tubig. Kagad pinainom ni Bea ang medyo hinihingal na ina. Relax na. Shall I get your medicine? Suminyas naman si Leona Asensio na kaya nito kahit wala munang gamot. Inubos lang nito ang tubig sa baso. Nang normal lang paghinga ng kanyang mama ay sakalang na-relax si Bea. Buong pagmamahal na hinagod-hagod niya uli ang kulay mais na buhok ng kanyang mama. Bumagay naman kay Leona Asensio ang piniling ikulay sa buhok dahil mistisay ng features ng babae. Mahal na mahal ko ang papa mo, iya. Kaya ipinagdadamot ko siya sa mag-inang yun. Hindi ko pa nakikita ng personal si Albert pero alam kong kukulo ang dugo ko sa kanya. Sa anak niyang iyon, sabi ni Leona sa ampon. Kahit hindi ko pa nakikita ng personal ang anak ni Papa, ay alam ko rin na hindi ko magiging kaibigan yun. Maybe I'm as jealous as your mama. Ang gusto kong isipin ay ako lang ang anak ni Papa. I love him very much too and I don't want to share him with his real son. Matapat na tugon ni Bea. Napangiti si Leona. Naisip na pareho nga silang silosa ng ampon. At para sa kanya hindi ito mali. Hindi kasalanan. Hindi nila ipagdadamot si David Asensio kung hindi ito mahalaga sa kanila. Hayaan mo, anak. Habang nabubuhay ako, ay hindi makakatungtong sa pamamahay natin ng Albert na yon at lalo ng kanyang ina. Pangako ni Leona. Ang binitiwang salita ni Leona ay tila babala pala o pahiwatig ng kanyang pag-alis. Pag-alis na wala ng balikan. Nashock si Bea at David Asensio sa biglang pagkamatay ni Leona. Masasabi rin na ang pagkabanidosa ni Leona ang naging dahilan ng hindi inaasahang kamatayan nito. Against her doctor's advice at patanin sa payo ni Bea at David Asensio ay hindi niya pinakinggan. Nag-aerobics araw-araw si Leona nang mapansin na lumalaki na ang kanyang puso at balakang. Hindi na kayanin ng kanyang puso ang misang pag-i-aeron to ng isang oras. Inatake kaagad binawian ng buhay bago pa man makarating sa ospital si Leona Asensio. Parehong hirap sa pagtanggap sina Bea at David sa patay na si Leona. Pareho silang nangayayat na wala ng kulay ang buhay. Kahit nga noong ipatawag sila ng abogado ng pamilya para basahin sa kanilang last will ng namatay, tila hindi pa masyadong interesado ang mag-ama. Si Leona ang pinanggalingan ng yaman ng mga Asensio. Ang yaman na ito minani ni Leona sa kanyang mga magulang. Si David ay hindi naman mahirap. Napakaganda na ng pwesto sa isang multinational company nang mapangasawa si Leona.
Pero dahil sa nagpapaaral ang tatlong kapatid si David, ay wala itong naipundar ng pakasal kay Leona. Wala namang may question ang mag-ama sa last will ni Leona. Si David muna ang administrator ng lahat ng naiwang yaman at kabuhayan ng namayapang asawa. Habang kaya pa nito, kapag si David ay mahina, nagkasakit o namatay, maaari na niyang ilipat ang lahat ng ari-arian at kabuhayan kay Bea. Habang administrator of wealth naman si David, si Bea ay regular na tatanggap ng malaking allowance at kung capable na si Marie sa mamahala ng mga kabuhayan, pwede rin siyang gawing katuwang o co-equal ni David sa pamahala. Matapos ang meeting ng mag-ama sa lawyer na wala silang tanong o reklamo, si David ay pilit ginagampanan ng responsibilidad sa kanilang kabuhayan kahit naghihinagpis. Si Bea naman, pilit ding nililibang ang sarili sa pagbuhos ng lahat ng panahon sa kanyang pag-aaral. Nasa huling taon na ng kursong commercial si Bea. Naisip niya, ang pagtatapos niya sa taong ito ay iaalay niya sa alaala ng kanyang mama. Kahit mabagal ang pag-usad ng panahon dahil sa kalungkutan ni Bea, ay sumapit din naman ang anibersaryo ng kamatayan ng kanyang mama. Magkasunod lang halos sa graduation ceremony naman ni Bea. Habang pinagsasaluhan ni Bea at ng kanyang papang okasyon, ay miss na miss naman ni Bea ang presence ng kanyang mama. Nag-dinner pa sila ng papa niya sa restaurant ng isang 5-star hotel. Cheer up young lady, it's your graduation. Saka wakas ay nakapag-uwi ka na rin ng diploma. Sabi ni David Asensio. Nakangiti. Don't you miss her, papa? Sumisilip na sa mga mata ni Bea ang namumong luha. Gumuhit na rin ang lungkot sa anyo ni David. I do. Kung buhay ang mama mo, tiyak na mag-iingayon dito sa restaurant. Magmamalaki sa accomplishment ng anak namin. Alam mo naman yung mama mo, may kayabangan ng konti lalo na't ikaw ang sangkot. Mangangawang buhay yun, hindi yun papayag na walang malaking handaan sa bahay. Tuluyan ang nalaglag ang luha ni Bea. Kaya nga hindi ako pumayag sa suggestion ninyo na mag-party for my graduation. Mas lalo lang kasi natin mararamdaman na wala na ang mama. Can you imagine a party in the house na wala siya? Baka mag-iyakan lang tayo. But we have to go on with life, Bea. We cannot just stop. Kahit mahirap pilitin natin. Time will heal the pain. Ang may emosyong payo ng papa ni Bea. Pagdating nila sa bahay ay sinorpresa si Bea ng bagong-bagong kotse sa kanilang garahe. Dalawa na ngayon ang sasakyan sa kanilang bakuran. Ang isa pa ay ang kotse ng kanyang papa. Regalo ko sa iyo yan kahit alam kong hindi ka pa marunong mag-drive. Mag-enroll ka na kagad sa driving school. Kapag nititraining ka na sa opisina natin, you will drive your own car para maging ganap ang pagka-independent mo. Pero syempre kailangan ng ingat sa pagmamanehe. Pasimple lang na sinabi yun ni David Asensio na para bang halaga ng inagalo niya sa anak ay hindi mahigit kalahating milyon. Tuwang nayakap ni Bea ang kanyang papa. Kahit sanay siya sa luho, wala sa hinagap niya na ngayon na siya bibigyan ng sariling kotse ng ama. Ni hindi pa nga siya nakapagsisimulang mag-training sa kanilang opisina. Pag marunong na ako, I'll drive carefully, papa. So don't worry. Inassure niya ang ama. Nag-concentrate muna sa pag-aaral ng driving si Bea. Sinabi niya sa papa niya na saka na lamang siya magte-training sa opisina kapag marunong na siyang magmaneho at may lisensya na. Pakiramdam ni Bea ay para lamang siya naglalaro sa pag-aaral ng pagmamaneho. Lagi siyang excited na makaupo sa harap ng manibela. Malakas ang loob niya. May mental control siya sa kanyang pagdadrive. Kahit malalaki at mabibilis na trucks ang nakakasalubong, hindi siya gaya ng ibang driving student na natataranta. Hanga tuloy sa kanya ang kanyang driving instructor at may-ari ng driving school na in-enroll na niya, si Bob. Binata pa si Bob pero 3 beses nang nakipaglibing. Ayon sa mga nasagap na chismis impormasyon ni Bea, mula na rin sa opisina ng driving school ni Bob. Babaero rin daw si Bob. At nagbiro pa ang sekretary ng driving school na mag-iingat si Bea dahil hatang pinupuntirya siya ni Bob. Ang tanging appeal ni Bob kay Bea ay ang kadaldalan nito. Makwento si Bob at nakakalibang din naman kay Bea. Ngunit alam ng dalaga, hindi siya maaaring umibig sa isang lalaki dahil lamang marami itong kwento. Wala pang 1 buwan ay may driver's license na si Bea sa tulong ni Bob. Larawan na ng isang independent lady si Bea na nagmamaneho sa sariling kotse papunta pa uwi sa pagtitraining ng kanilang opisina. Nag-i-enjoy din naman siya sa mga natutunan niya sa opisina. Inspirado siyang matuto. Gusto niyang makatulong na sa papa niya sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Unti-unti niyang naiintindihan ng office operation. Na-introduce siya sa mga common problems ng kanilang negosyo. Nalaman niya kung paano magawa ng paraan ng mga iyon. Kahit napakabata pa niya, madaling naka-acquire ng authority over personalidad ni Bea na likas na malakas. Hindi na siya kailangang sanayin para maging boss. Madali siyang nag-blend sa business world. Akala nga niya ay okay at smooth na ang lahat sa buhay niya.
Hanggang isang gabi, ay seryoso siyang kinausap ng kanyang papa. Ayokong magagalit ka naman sa akin, anak, dahil hindi ako nagtatapat. Nangyari na noon sa ibang tao ninyo nalaman ng mama mo na dumadalaw pala ako kina Albert. Kaya ngayon, gusto kong ang katotohanan ay magagaling sa aking bibig. Mahaba ang pasakali ni David Asensio. Halatang kinakabahan. Huwag yun nang patagalin pa. Sabihin niyo na agad. May pagka-impatient si Bea kapag tense ay lumilitaw. Tense siya at kung ano man ang maaaring ipagtapat ng kanyang papa. Sa pangungulila ko sa mama mo, natagpuan ko na lang ang sarili ko na muling umiibig sa ina ni Albert kay Lolita. Nagawa naman ni David Asensio na tumingin ng tuwid sa mga mata ng ampon habang nagtatapat kahit takot siya sa magiging reaksyon nito.